Namanghang lahat sa Macau treat ng KOJC sa Banateros Brothers at DDS Vloggers. Nila, isang unlimited summer treat ito na hindi nila malilimutan. Narito ang balita ni Paul Montebon. Ang Macau ay hindi lang isang magandang lugar upang manirahan at magtrabaho. Isa rin ito sa sikat na destinasyon ng mga turista sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya naman bilang bahagi ng treat ng KOJC, binisita ng Banateros Brothers, SMNI host na si Eric Celis at DDS Vloggers ang rehiyon na mayaman sa kasaysayan at kultura. Hindi pa nagtatapos ang summer treat ng Kingdom of Jesus Christ para sa mga kaibigang vloggers, Banateros Brothers, SMNI hosts at anchors sa Hong Kong trip nito dahil sunod na tinungo ng grupo ang Macau. At dahil sa nakakapagod nga naman na trip, pahinga muna sila sa Grand Emperor Hotel. Kakaiba ang hotel na ito dahil ang flooring, gold. Take note, hindi lang basta gold, kundi 1 kilogram gold bar ang flooring nito. Amazing, di ba? Pero maya-maya lang, heto. Isang espesyal na salo-salo ang ibinigay ng KOJC para sa mga bisita. Hello, sir. Hello, sir. Nakapot na kami sa Macau. Thank you, Pastor. Grabe ang pagmaltrato mo sa amin sa sarap ng mga pagkain dito. Yan, maltrato. Thank you po sa pagkain. Welcome po sa Macau. Pastor, maraming salamat po. I love you. Wonderful and great time. Thank you so much, Pastor. It's a great opportunity to be here in Macau in my lifetime. Wow. Thank you, Kingdom of Jesus Christ. Pasensya na, hindi ako masyadong... may allergy kasi ko, tsaka masakit ang ipin ko. May allergy? So, medyo ito lang kukunin ko ngayon dahil pasakit talaga ipin ko eh. Sakit. Walang lechon dito. Wala. Huling araw man ng grupo sa lugar, isang bagay lang ang kanilang hindi maiwawaksi at maitatago sa buhay, ang pagpapasalamat ng lubos kay Pastor Apollo C. Kibuloy at sa buong KOJC dahil sa walang katapusang biyaya at kabaitan na kanilang tinanggap at tinatanggap mula nang maging bahagi sila ng pamilya ng SMNI at ng Kingdom, bagaman di sila kaalib nito. Samantala sa kabila ng magandang karanasan sa ibayong dagat, aminado ang mga ito na tila may kulang. Anila, hindi na kailangan sana ng isang Pilipino na manirahan at magtrabaho sa ibang bansa kung ang gobyerno ay responsable sa paggamit ng pera ng taong bayan para sa kanila ring kapakanan. Bilib sila sa narating ngayon ng The Kingdom of Jesus Christ dahil sa nagawa nitong maitaas ang level ng bansang kaharian sa pamamagitan ng pagkakaisa mula sa maayos at mahusay na pamumuno ni Pastor Apollo C. Kibuloy. Siguro maganda na kung darating yung panahon na si Pastor Apollo Kibuloy ay mapapawalang sala sa lahat ng mga bintang sa kanya, I think it's about time na yung government natin
may pag-usap sa kanya at tingnan kung ano ba yung mga ginawa niya, bakit naging sobrang successful nila despite the fact na may scarcity in terms of funds, na sila kailangan pa nila magtulong-tulong para lang ma-sustain nila yung lifestyle nila. Samantalang mga Pilipino, meron tayong gobyerno na lahat ng resources nasa kanila. So I think kung aalisin lang natin yung inggit, yung puot sa dibdib at saka yung pride natin, maraming may tutulong si Pastor Apollo Quiboloy, hindi lang sa Kingdom of Jesus Christ. Sayang yung talino ng tao, kailangan magamit ng bansa natin para at least naman hindi lang yung mga taga Kingdom of Jesus Christ yung nakakaranas ng ganitong klase ng mga opportunities. Giit pa nila, kaya naman talagang pantayan at maabot ng Pilipinas ang mayayamang bansa kung ngayon pa lang ay sisimulan na ng mga nasa gobyerno ang pagbabago mula sa impluwensya ng korupsyon at pamumulitika. Nandito kami ngayon sa Macau, grabe, ang apakaganda rito. Alam mo, posibleng may ganito sana tayo kung hindi magnanakaw ang mga nasa gobyerno natin ngayon. Kaya lang, dahil sa mga puro sila mga magnanakaw, puro mga buhaya, ayun, napakalayo po. Ang layo ng Hong Kong, ang layo ng Macau, ang layo ng Japan, ang layo ng USA, kahit anong bansa, ang layo na sa Pilipinas. Dahil sa puro korap na mga nasa posisyon ng mga politiko natin. Sa huli, bukod sa pagpapasalamat, nagpaabot rin ang Banateros ng kanilang solidong suporta at pagtatanggol para kay Pastor Apollo at sa buong KOJC bilang kasanggaan nila ito sa mga patuloy na sinisira ang imahe ng butihing pastor at magagandang ginagawa nito sa kanilang kongregasyon at sa mga komunidad sa bansa at sa iba pang bahagi ng mundo. Naku, grabe. Napakasaya po namin ditong Banateros. At talaga na nga namang hindi lang ho ito celebration ng KOJC Hong Kong, pero parang welcome na rin po ng Banateros sa SMNI at sa entire family ng KOJC. Kaya natutuwa po kami dito sa pagsama niyo sa amin sa Hong Kong at sa Macau. At talaga nga namang nag-enjoy po kami sa bawat minuto ng pag-iikot natin dito. Malaki ho yung bagay na nakikita natin ng ibang bansa para sa ating bansa ay makita natin kung ano pa yung dapat nating gawin, di ba? At mas maunawaan pa natin. At dahil nga doon, maraming salamat po kay Pastor Quiboloy sa kanyang pagtulong sa amin dito na ma-welcome at sa buong KOJC ng Hong Kong. Dahil sa inyo po ay lalo kaming ginaganahan na lumaban para sa bayan dahil kayo ay lumalaban din para sa inyong pamilya at para sa bayan. Maraming salamat po. Maraming salamat sa kabutihan ng inyong puso at kami po ay araw-araw mananalangin. Isasabay ka po namin sa aming panalangin at pati na rin ang inyong kongregasyon. Once again, maraming salamat po, Pastor. Hayaan niyo po, nandito po kami. Kami po ay magtatanggol sa inyo dahil alam namin na ikaw ay walang kasalanan, malinis ang konsensya, mabuti ang puso at higit sa lahat, marami ang natulungang Pilipino, pati mga ibang lahi sa iba't ibang panig ng mundo. Ipagpatuloy niyo po ang inyong ginagawa dahil kami po ay nasa likod ninyo sa suporta at kami po ang bahala sa mga sumisira sa inyo. Sir, maraming salamat, Pastor. I love you, Pastor. Salamat po, Pastor. Sa susunod, Pastor, general check-up naman na high blood na kami sa kinakain namin. I love you, Pastor. Mula dito sa Macau, para sa Diyos at sa Pilipinas ko mahal. Ako si Paul Montibon, SMNI News.